Parang si Peter Tanchi, no? Siya po ay maganda ang buhay na bilang isang real estate broker. So maraming kaya. Pero sa loob niya, mas malakas yung calling ng Lord sa kanya. Kaya siya umalis. So somehow, pwede natin sabihin na siya rin ay pinag-design ng Lord. No? Pinag-design ng Lord dahil gusto siyang tawagin on a higher purpose. No? So mabalik po tayo dito, no? Sa pananampalataya. Alam niyo po, maraming magagawa ang pananampalataya na hindi kaya paliwanag basta ng tao. No? Maraming bagay ang mangyayari. So sabi pa dito, no? Number 2, how our faith becomes strong. Paano ba lalakas natin ang pananampalataya? Number 1, letter A, tayo po ay maniwala sa Diyos sa kanyang salita. No? Dahil wala namang ibang bagay na pwedeng magpalakas at talagang magbigay ng pananampalataya sa atin. Maliban, kung tayo po ay maniniwala sa Diyos. Amen? Kung maniniwala ka sa Diyos at maniniwala ka sa kanyang salita. No? Sabi, kung ikaw ba ay naniniwala sa Diyos, sabi ko rito, at hindi ko ako basahin mo sa verse 6. Dahil sa faith si Enoch, sabi niya rito, hindi siya namatay, inakyat siya sa langit at hindi nakita ang katawan niya kasi kinuha siya ng Diyos. Sabi sa scripture, bago kinuha na tuwa sa kanyang Diyos. Verse 6. Kung walang faith ang isang tao, imposible matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi kung sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at binibigyan ng reward ng Diyos yung lumalapit sa kanya. Parang ganito. Naniniwala ka, no? Naniniwala ka sa isang bagay. Halimbawa, naniniwala ka na makagraduate ka. Naniniwala ka makagraduate ako. Pero hindi ka nag-aaral. Hindi ka pumapasok. Kapag tinanong mo yung ibang tao, alam niyo po, naniniwala ako mag-graduate ako. Kayo po, sa tingin nyo, mag-graduate ako. Sabihin ko, iba siyempre hindi. Naniniwala ako mag-graduate ka, pero hindi ka naman nag-aaral. Hindi ka pumapasok. So, how come mag-graduate ka? Diba? Ito pa. Ako po, naniniwala, alalim ko yung pananampalataya ko sa Diyos. Amen. No? Amen. Pero hindi kayo pray. Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Naniniwala ka na alalim yung pananampalataya mo. Ngayon, pagka doon yung pagsubok, naniniwala ka kayo malalim ka sa Diyos? Ano, hindi. Ang sabihin nila yung tao sa'yo, hindi ka nag-pray. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Anong sabi niya dito sa verse 6? Kung walang faith ang isang tao, kung hindi nakuha sa kanyang Diyos. Kasi kung sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siya na may Diyos. Amen. No? Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala na kaya siya gawin, hindi ka mangyayari kung ano yung iniisip mo at pinaniniwala mo mangyayari. The first thing na kailangan mong malaman ay maniwala ka sa Diyos. No? And then, sabi pa dito, no? Paano ko palalabasin yung aking pananampalataya? It build each other up, help those who in doubt. Yung mga nagdududa, yung mga hindi pa sigurado, no? Sa pamamagitan po nun, Pabukas nga pala. kayo ng mga meron po pananampalataya sa Diyos, pwede niyo po sila tulungan at pagbubulat kayo. Habang tinutulungan niyo sila, Alam mo ng flyers kayo sa labas. na Ganyan. meron din Nakagaano sa mga lamesa. sarili. Ang gano'n. Magkakaroon kayo Di ba yung ng lamesa sa labas? Kuha ka ng gano'n. Kaya tita mo yan. Kuha ka ng isa. O sa flyer. Doon sa lamesa. Sa lamin. Kuha ka doon. Alam, kukunin mo yun na yung bago. Doon sa lamin. Diyan ka na dumaan. Kasi lumakot ko sa Excuse ka. Excuse. Kasi, alam mo sa totoo lang, dududa na ako. Dududa ako sa faith ko, dududa ako sa pananampalataya ko. Tama kaya itong ginagawa ko. Sabi niya, alam mo Mike, kung nagdududa ka sa pananampalataya mo, ang kung naman gawin, mag-pray ka. Pangalawa, kumanan ka ng tao na pwede mong i-share si Jesus. Pwede mong i-share yung faith mo. Kahit na hindi ako pinagdadaanan sa kanyang magugulat ka. Yung pananampalataya mo sa
Amen. Kasi habang ginagabayan mo siya, habang sinisiran mo siya, ikaw din, kumaga parang narinig. No? Kaya sabi dito, Ay, no? February 8. Di ba naman tayo Ano ba kayo nagiging malakas sa February mga 2021 sa mga Ha? hindi, Eh, mali eh. lalo po February 8 sa yan. mga Yung date niya. mga meron Wala na pang bago hindi doon? sigurado sa Pastor kanilang Maren? pananampalataya. Pastor Maren. And then, sabi ko dito, no, with more people in community, Teka. it becomes Sige, easier nadama. to strengthen our faith. Naalala ko sabi niya, kung ikaw ay mananampalataya, no, at nangihina yung pananampalataya mo, ang unang mong gawin, isa sa mga dapat mong gawin, sabi niya, humanap ka ng community kung saan napapalakas yung pananampalataya mo. No? Halimbawa, nag-struggle ka sa faith mo, tapos lumapit ka doon sa mga tao na wala pa lang ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Tingin mo ma-empower ka na? Hindi. Ano yung malalaki? Sa mga tao din na naniniwala ng pananampalataya mo. Amen po? Yes. Amen? Amen. Parang yung gagawin eh, ang illustration nyo mismo, parang apoy. Yung parang tumpok ng apoy, no? Yung bonfire. Kapag yung isang baga, inalis mo daw doon, yung apoy, mananatili pa rin siyang umaapoy. Pero hindi katagalan, yung apoy niya mauubos. Kasi siya na naman isa, di ba? So, the only way para daw lumakas sa ulit yun, dalhin mo siya doon sa kumpul ng mga apoy. No? Para sama-sama silang magpalakasan. Ganun yung ano eh, yung illustration ng bonfire, di ba? Yung bonfire. Pagka inalis mo sila, pinag-iwa mo rin sila. Bilang ka ng ilang minuto, mamamarayin na. Pero kung pagsasama-samahin sila, hanggang hindi sila nauubos, hindi mamamatay ka po. Alam mo, ganun din po tayo mga mananampalataya. No? Although, marami po tayong mas struggle, marami tayong mga pinagdadaan. Pero, nawa ko, no, mas maging maalat yung ating pananampalataya. No? Kaysa po dun sa mga pinagdadaanan po natin personally. And sabi po po ito, no, standing together with one spirit and one purpose. Dapat din daw tayo, ng mga believer at mga mananampalataya, iisahin yung ating pong purpose. Which is, tayo po ay tumibay sa pananampalataya. Hindi po pwede maiba yung iba. And then sabi po dito, no, how does our faith shows to be alive in this dark world? Men love darkness not for its own sake, but because of what it hides. They want to continue on this earth with their evil deeds. Sabi, ang tao daw, naturally, no, gusto sa dilim. Gusto sa dilim dahil dun sa mga secret na ginagawa mo. Secret na ginagawa natin. Mga bagay na ayaw natin makita nila. No? At yun daw po ay natural sa atin. Dahil po sa ating fallen nature. No? Natural yun na talagang nagiging expand na katawan natin kapag meron tayong gustong itago. Siyempre, hindi natin yung sinasabi. No? So, sabi nito, no, a believer is also a sinner. Tayo rin po ay mga makasalanan. But, we confesses our sin in respect to God. Yun lang ang kaibahan natin sa kanila. Sila gusto nilang magtago. Ayaw nilang mag-istorbo. Tayo, kapag tayo nagkakasala tayo at nagkakaroon tayo ng problema, lumalapit tayo sa Diyos. Lumalapit po tayo sa Diyos. Amen. Dapat po, no? Dapat na tayo po ay lumalapit sa Diyos. No? Bahala po na lumalapit po tayo sa Diyos. Sabi po dito, no? In the ultimate sense, man's love of darkness rather than the light, we are called to witness about them. So yun yung trabaho daw po natin. Tayo po ay magiging liwanag, no? Maging liwanag sa mga tao na naging-liwanag. Kaya sabi ko sa katabi mo, maging liwanag ka. Magliliwanag ka. Dapat maging liwanag ka. Huwag kang sumama sa dilim. No? Huwag kang sumama sa kanila. Dapat Nagkumukulon. maging iba ka. Jesus na. So, sabi nito, no? Does our faith remove sins? Tinatanggal ba ng pananampalataya ng ating mga kasalanan? While we sin, God still provides us an opportunity to turn
The work that we do in this world will be righteous. So, sa huli, no, sabi ko dito, no, ano man daw po yung gagawin natin para sa Panginoon, dapat po, yun po ay unang-una sa kapat po natin ng pananampalataya. No? Dahil sabi nga ni Jesus, mapalad ang sino man sa inyo, no, na kahit hindi pa niya ako nakikita, siya ay naniniwala at nananampalataya sa akin. No? Nawa po yung ating po pananampalataya ay maging mas matibay, mas malakas. No? Kaysa man po sa ano man po mga pinagdadaanan natin personal, Siya nga po. sa family natin, Amen. may mga struggles po natin sa buhay. Nawa, yung faith po natin mas maging matibay at mas malakas. Amen po. Tayo Amen. po tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po sa mensahe, Amen. yung mensahe, Panginoon, about sa aming pong pananampalataya. Mga Panginoon, ito po ay tumingin sa aming pong mga puso, tumatap, Video ko. at patuloy po na kami Amen. bigyan Ayan. na Ito kalinawan yung na wala namin tama. Tama ko na kay Lola. sa Paupo ka aming lang. puso. Pag ganun mo. Lord, kaya po, Yan. ang aming pong Mamaya na. pananampalataya, at patuloy pong Pag doon na. tumibay pa yung roots ito, Panginoon, mas lumahal pa yung kagaya po, Panginoon, na yung aming pong relasyon sa ito, ay mas lalo po namin pag-ibigin at patuloy po na, Lord, yung aming pong connection sa ito, ay hindi po makapito maputo. Alam namin, Lord God, na kahit kami, pinaniniwala sa inyo, pag tayo kaya ng mga pagkakataon kami kung nagkakasala. Pero naniniwala kami na yung kapatawaran po ay mas malawak pa, Siya. kahit ang kasalanan pa yung aming pagkawa. Salamat po Panginoon sa umagang ito, kami po patuloy mo sa mga ng gabayan, ang matubal mo at ang pag-ibig, ang aming po padalangin. Maraming salamat po ito, aming dalangin sa makapangyariang pangalan, ang aming Panginoon. Kanya kami doon. Amen.